Ating... Ah! September 30 ngayong taon sa pulsa video ang pagguho ng lupang ito sa Barangay Dominican, Mirador, Baguio City. Ito'y sa kasagsagan ng pananalasa ng Bagyong Julian. Matapos ang halos isang buwan, ganito na ang itsura. Ayon sa barangay, ang riprap ay ipinagawa ng may-ari ng itinatayong gusali sa lugar. Ongoing naman as of now yung construction or yung ginagawa nila para to secure yung kwanong na-damage na kwan na landslide na yun. Pero habang papalapit ang Bagyong Christine, hindi ulit maiwasan ng ilang residente sa lugar ang mangamba na baka masundan ang pagguho. Actually, ito yung barangay na isang landslide prone. Meron tayo sa Purok 2, sa St. Anthony Extension. Yun dun nga sa Purok 5, sa may Diplomat area. Lalo na sa Marosan Alley at doon sa pinangyarihan ng landslide na recently. Sa aking likuran, dito yung gumuhong parte ng lupa dito sa Barangay Dominican, Mirador. Kung titignan natin, meron na siyang riprap. Pero ngayong paparating naman si Bagyong Christine, naghahanda muli yung mga residente dito. Kaya yung ilang construction worker, gumagawa na sila ng pansamantalang daanan ng tubig. Ang Office of Civil Defense Cordillera naka-red alert status na. Nakapagsagawa na tayo ng mga preparedness measures. So sa council po natin, natapos na po natin yung mga strategic prepositioning ng mga resources and assets po natin. Halimbawa sa food and non-food items ng OCD at DSWD, na ikalat na po yan sa ating mga local government units. Nagbigay din ang Japan ASEAN Integrated Fund ng mga non-food items sa Cordillera bilang paghahanda sa bagyo. 50 sa mga ito ay ipinasakamay ng OCD sa bayan ng Dolores Abra. Ito po ay continuous na binibigay natin sa ating mga kababayan sa mga probinsya, lalong-lalo na po yung mga dinaanan ng bagyo at part of our preparedness also. Sa taya ng MGB Cordillera, posibleng makaranas ng 351 hanggang 1,154 millimeters na rain accumulation ang ilang parte ng Apayao at Benguet sa loob ng 3 araw, habang 301 hanggang 350 millimeters naman sa nalalabing mga probinsya ng Cordillera. Base na rin sa MGB risk map, tinitingnan natin na moderate to heavy rains ang darating din po sa ating area of responsibility, particular na sa araw ng October 24 at 25. Dahil mas lalapit na po ito sa ating area of responsibility. Inaasahan po natin na abot po siya hanggang typhoon category. So bakit po? Kasi po nasa Philippine coastal waters pa rin po siya, so hindi pa po siya nagla-landfall. So tuloy-tuloy po yung pag-gather niya ng energy and wala pa pong friction na pwedeng bumasag po sa circulation niya. Sa kabuuan, 974 na mga barangay sa Cordillera ang mayroong banta ng pagguho ng lupa o pagbaha. Ang ilang probinsya rin sa Northern Luzon naghahanda na. Sa probinsya ng Cagayan, ang ilang guro siniguro na hindi mababasa ng ulan at baha ang mga kagamitan sa paaralan. Ang mga rescue equipment ng PDRMO Cagayan inihanda na. Sa bayan ng Gonzaga, nagrepack na ang MDRMO ng mga food items na ibibigay sa mga maapektuhan ng bagyo. Sa probinsya naman ng Apayao, isinara sa trapiko kahapon ang poblasyon to Eva Road sa bayan ng Kalanasan dahil sa mga pagguho. Agad naman itong nabuksan sa trapiko matapos ang isinagawang clearing operation. Nagsagawa na rin ang PDRMO Apayao ng pre-disaster risk assessment, pati rin ang probinsya ng Kalinga. Naghahanda na rin ang probinsya ng Pangasinan. Isa kasi sa kanilang mga babantayan ang pagbaba ng mga tubig ulan mula sa kabundukan ng Cordillera na maaring magdulot ng pag-apaw ng mga ilog at pagbaha. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines.